Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Aquarius? Space. Sa anumang sitwasyon or relationship, kailangan talaga ng space para magkaroon ng time sa sarili at isa rin sa paraan para maging strong ang relasyon. Connected din ito, priorities. Yung buhay mo ay matutukoy sa kung paano mo gamitin ito. Siguraduhin na yung mga bagay na ginagawa mo ay gusto mo. Elevate, self-worth. You get what you believe you deserve. Maging mapili or taasan ang standards mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung bakit ipinakita itong space para sa mga Aquarius. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards para sa mga Aquarius? Seven of Pentacles, the Temperance in reverse at Knight of Wands in reverse. Yung success na paparating sa iyo, darating naman siya pero medyo mabagal. Na natural na nangyayari sa bawat isa sa atin. Ipagpatuloy ang pagpupursige pero kailangan din ng pahinga. Pahinga na kung iinom ka, konti lang. Kung magsusugal, konti lang din. At saka, huwag mag-overspend. Kailangan ng moderation. At ang advice ay huwag pabigla-bigla sa mga decisions. Para hindi na de-delay yung mga plano mo. At para sa career, kahit na may mga delay, hadlang, kailangan magpatuloy ka pa rin. At saka sa career, yung mga kasamaan mo sa trabaho, hindi talaga lahat kayo pareho ng ugali. Kailangan mo talagang makisama or iwas na lang sa trouble. Sa relationship, unti-unti na nag-grow ang relasyon nyo ng person mo kaya hindi mo kailangan madaliin. At saka sa relationship, kailangan ng pakikinig. Kung hindi magawa ng person mo, gawin mo. At saka kapag mainit yung situation, kailangan nyo muna ng space para mas makapag-isip kayo pareho ng solusyon para sa problema. Ito naman yung hanapin natin na cards, yung priorities. At saka sa relationship, ang ilan sa inyo, meron talagang temper yung person mo na nakakakilabot. Yung bang abusive. Yun bang masakit magsalita. Single ka man or nasa relationship, kailangan mo nang suriin. Kung yung energy mo ba ay inilalaan mo sa tamang tao. Sa mga single, yung pagiging charming ng potential person, ganun din yung behavior niya. Hindi maganda. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Kilalanin mo muna kung kaya mo bang pakisamahan. Ace of Pentacles, the Wheel of Fortune, Ace of Swords. Dalawang cards na ito ang nagsasabi na may magandang pagkakataon na darating sa iyo na magbibigay sa iyo ng tagumpay at saka success.
At saka pang long term ito na magbibigay sa'yo ng clarity na may magandang resulta yung mga pinaghirapan mo at saka new beginning. Sa financial, dalawang cards ang nagsasabi na merong financial increase. Ang ilan naman ay merong small investment. Lumalago ito paunti-unti. Ang ilan sa inyo meron kang sariling negosyo. Yung maliit na opisina mo, lalaki yan kasi lilipat ka sa ibang lugar in the future. Ang iba nagtatrabaho sa ibang lugar, kaya maganda yung financial mo. Ang iba naman sa bahay lang pero maganda pa rin yung kita mo. Kung ikukumpara mo sa dating kita, mas okay na ngayon. Ang ilan na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na magpupursige na pagbutihin ang relasyon kahit na nagkakaroon ng pagtatalo o salungat na pag-uugali or opinion. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng clarity sa iyo kung ano ba ang itinatakbo talaga ng relationship nyo. Itong elevate naman ang hanapin natin na mga cards. Ang ilang single naman, mamimit mo yung potential person dahil sa magkapareho kayo ng business o kaya ng trabaho. Ang ilan sa inyo sa ibang lugar mo makikilala yung potential person at siya yung magbibigay ng stability sa buhay mo at saka yung hinahangad mo na relasyon. At saka ang ilang single, bibigyan ka ng universe na love na deserve mo. Siguraduhin mo lang na open ka para sa relationship or oportunidad. At saka connected yung mga cards mo na meron talagang potential person na darating na pareho nyong mararamdaman na meron kayong matagal ng connection. Kasi universe na yung nag-decide ng kapalaran yung dalawa. Four of Pentacles, Seven of Cups, at the Tower in reverse. Ang advice ng mga cards sa sobrang paghihigpit mo at saka yung takot na baka mawala yung mga pinaghirapan mo, ito pa yung magdadala ng negatibong epekto sa iyo. Huwag mong ubusin yung energy mo sa kakaalala patungkol sa material na mga bagay. Yung mga oportunidad na darating sa iyo ay may mga malaking responsibilidad. Kaya siguraduhin mo na tama yung mga bawat desisyon na gagawin mo na merong kaalaman at pangunawa. At saka harapin at huwag katakutan yung mga pagbabago mangyayari sa buhay mo. Sa health, ang advice ng mga cards, hindi mo pwedeng kontrolin yung mga signs na ibinibigay sa iyo ng katawan mo. At saka nakadalawang cards ka na para sa moderation, lalo na sa pag-inom ng alcohol or pag-take ng gamot. Lalo na kung hindi nireseta. Single ka man or nasa relationship, ang advice ng mga cards ay kapag nagmahal ka, huwag masyadong todo para hindi nakakasakal at saka hindi ka masyadong masaktan. Sa mga single, bukod sa physical, kailangan tingnan mo din yung behavior ng person. Tsaka musgahan kung pwede ba kayo magkaroon ng relasyon or hindi. Kasi binibigyan ka ng warning ng mga cards na merong potential person kang makikilala na hindi mo talaga kamatch yung pag-uugali. Sa mga nasa relationship naman ay may kakulangan sa pagkontrol. Kaya ang ilan sa inyo nagiging abusive ang relationship. Nakadalawang cards ka na. Ang ilan sa inyo matigas talaga yung person mo. Kahit na mali siya sa sitwasyon, hindi siya makikipag-ayos. At dalawang cards na nagsasabi na mag-move on ka na lang para sa ikakabuti mo.
Itong Eight of Pentacles ay magiging proud ka sa sarili mo dahil sa nalagpasan mo yung mga problemang kinaharap mo sa buhay. Makakatanggap ka ng mga bagay na makakapagpasaya sa iyo dahil deserve mo. Itong dasa naman ang nagpapatunay na yung mga nangyaring sitwasyon sa buhay mo ay nakaraan na at magsisimula ka na ipakita yung kakayahan mo, abilidad. At ito yung magbibigay sa iyo ng prosperity sa buhay. At ito yung time na naresolbahan mo na yung mga problemang dumating sa iyo dahil sa mga tamang decisions. Itong Page of Wands, ang ibig sabihin, everything will fall into place. Kaya hindi mo kailangan mag-worry kasi you're in good hands. Kanino pa ba kundi kay God? Siya yung nagpaplano nito para sa iyo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 666, a warning of negative thinking. 1133 is a powerful number. It means that angels are with you and they are here to help you with everything. 444. My life is full of wealth, health, and happiness. Tap 444 to affirm.